Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 81 hanggang 85. At George YouTube channel. Kabanata 81. Dinala ni Roland ang kanyang pamilya sa Jones Trills, isa sa mga nangungunang restaurant sa kanyang pag-uwi. Ito ay isang bukas na restoran na may huni ng mga ibon at kaaya-aya sa background. Kinain ni na Claire at Harold ang mga pinggan na parang wala ng bukas. Gustong-gusto ni Claudia ang ilang mga bagay kaya hiniling niya sa waiter na mag-empake ng ilang pagkain para makakain din siya sa hapunan. Karaniwan, hindi iimpake ng restaurant ang kanilang mga produkto para maiuwi ng mga customer ang mga item, ngunit gumawa sila ng exception sa pagkakataong ito dahil gumagamit si Roland ng VVIP card. Isang VIP card ang ibinigay sa mga mayayaman, ngunit isang VVIP card ang ibinigay sa mga kaibigan at pamilya ng mga may-ari ng restaurant. At Jones Trills ay binili ni Sarah halos isang taon na ang nakalipas. Nakagawian niya ang pagbili ng mga bagay at pagkatapos ay ibenta ang mga ito sa mas mataas na presyo. Tagayon ay nagdadala ng kita para sa pamilyang Jones, ngunit hindi pa niya ibinenta ang restaurant na ito dahil nagustuhan niya ang pagiging natatangi nito. Hindi nagtagal, umuwi ang pamilya Jackson. Maraming kapitbahay ang sumalubong sa kanila na may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Nakausap sila ni Claudia gaya ng pakikipag-usap nila sa kanya. Tinamahan ni Claire ang kanyang ina. Ang mga kapitbahay ay patuloy na nagtatanong kung ano ang kanilang binili at hiniling pa kay Claudia na ipakita ang mga damit at alahas. Si Roland ay hindi magaling sa peking ngiti para lang dito, kaya kinuha niya ang mahalagang bagahe at pumasok sa loob, sinabihan si David na i-lock ang sasakyan at dalhin ang mga susi sa kanya. Hiniling ni Harold kay David na dalhin ang sasakyan sa ibang lugar para may maneho niya ang kotse, ngunit wala sa mood si David na gawin iyon. Inutusan niya si Harold na pumasok na lang sa bahay. Nagtampo si Harold at umalis. Mag-isang nakaupo si David sa kotse. Iniisip pa rin ng kanyang isipan ang mga salitang sinabi sa kanya ni Aubrey. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay maaaring sexual na pagpukaw o proposal sa negosyo. Ang pag-ibig ay maaaring sexual arousal o business proposal. Ang mga pangungusap na ito ay nagsimulang umulit sa isip ni David. Ginawa niya ang konsepto ng pag-ibig na tunog kaya praktikal at self-serving. Sa lahat ng pagkakataon mas inuuna ko ang priorities niya kaysa sa akin, akala ba niya ginagawa ko lahat ng iyon dahil gusto kong makasama siya? Ang kahabag-habag na babaeng iyon. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sa huli ay pumasok siya sa bahay at gusto niyang uminom ng tubig, ngunit nilagyan ni Claudia ng padlock ang refrigerator. Nilock ba niya ang refrigerator sa umaga o kahit noong nananatili ang pamilya Perez dito? Ngayon, nauuhaw siya, at tiyak na nauuhaw din ang mga miyembro ng pamilya Perez minsan dahil halos 2 araw silang nanatili sa bahay na ito. Ano kaya ang naramdaman nila nang makita nilang nakalock ang refrigerator? Napailing na lang siya. Pumunta siya at uminom ng tubig sa latang tubig. Hindi malamig ang tubig, ngunit wala siyang pakialam sa puntong ito. Pumunta siya sa kwarto niya at umupo sa kama niya. Pinalitan na niya ang bedsheet at lahat ng maaaring dumating kay Aubrey. Ngunit gayunpaman, hindi siya natulog sa kama kagabi ngunit mas pinili niya ang sahig. Gusto niyang humiga at magpahinga ngayon, ngunit hindi pa rin niya magawa. Lumabas siya at umupo sa sofa. Pagkaraan ng 1 segundo, napagtanto niyang si Aubrey ay maaaring umupo din sa sofa, at kaya siya ay bumangon. Thirst, nakakainis na. Siguro, hugasan ko na lang ang buong bahay at linisin ang bawat bagay. Kung hindi, mababaliw ako. Noon lang, lumapit sa kanya si Roland at sinabing, pumunta ka sa kwarto ko. Iminungkahi ng kanyang tono na may hindi tama. Ano na ngayon? Bulong ni David at sumunod kay Roland. Pagkapasok sa silid, isinara ni Roland ang pinto. Nagsimula ang puso ni David. Mabilis na pumalo. Sasampalin na naman ba siya ni Roland? Umupo, mahinahong sabi ni Roland. Nakontrol ang kanyang pagkabalisa, umupo si David sa napakalaking kama, kung saan natulog sina Patrick at Anna noong isang gabi. Kinuha ni Roland ang isang file mula sa kanyang desk drawer, at umupo sa tabi ni David.
Ibinigay ito sa akin ni Albert ilang araw na ang nakalipas, at sinadya kong ipakita ito sa iyo. Akala ko ang gabi bago ang kasal ay ang pinakamagandang oras, ngunit naisip ko na mas mabuting ipakita sa iyo ito ng ilang araw bago ito. Ano ba talaga yon? Tanong ni David. Walang ideya kung ano ang sinasabi ni Roland. Pinuksan ni Roland ang file. Sa sandaling basahin ni David ang heading sa unang pahina, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nanigas. Ha! Prenuptial agreement. Bilyonaryo sila, hindi, malamang trilyonaryo sila, mahinang nagsalita si Roland. Natural lang sa kanila na magsulat ng mga kontratang tulad nito bago magpakasal para hindi mawala ang kanilang mga ari-arian kung sakaling magpasyak ang magdiborsyo sa isang punto sa hinaharap. Napaawang ang labi ni David. Mababasa ko ba yon? O gusto mong pirmahan ko ito nang hindi man lang nagbabasa? Ramdam ni Roland ang pinipigilang galit sa boses ni David. Mababasa mo ito. Tinimulan ni David na basahin ang 11 pahinang kontrata. Sa bawat talata, lumalala ang kanyang ekspresyon. Ang asawa ay hindi maaaring makipaghiwalay kahit na gusto niya, maliban kung ang asawa ay sumasang-ayon din sa kanya. Hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang asawa kung gusto nito ng diborsyo sa anumang punto sa hinaharap. Tinulyapan niya si Roland na pilit na ngumiti. David. Ipinagpatuloy ang pagbabasa. Sa kaso ng diborsyo. Kukunin ng asawang lalaki ang eksaktong earnout na napagpasyahan ng kanyang asawa at ng kanyang mga magulang. At dapat niyang ibigay ang anumang mga karapatan o stock o ari-arian o mga bagay ng pamilya Jones na nasa kanyang pangalan. Nagsimulang umiling si David. Kaya, sabihin nating pinagtatrabahuan ko sila ng ilang taon. At pagkatapos ay nagpasya silang bigyan ako ng $1 para sa kabayaran, at hindi ko man lang sila magagawang labanan kung pipirmahan ko ang dokumentong ito, tama ba? Tinanong ni David ang kanyang ama, ngunit hindi sumagot si Roland. Ang mga sagnay ay pabor sa kanila kaya hindi ko na kailangan pang makipag-usap sa isang abogado tungkol dito. Ngunit sa palagay ko dapat ko itong inaasahan. Iniisip ng mga mayayamang ito na sila ay malakas, ngunit sila rin ang pinaka-insecure sa lahat. Nagpatuloy siya sa pagbabasa kahit ayaw niya. At pagkatapos ay dumating ang sagnay na yumanig sa kanyang puso. Sa kaso ng diborsyo, ang asawa ay walang karapatang magdesisyon sa kinabukasan ng mga anak. Ang asawa ang magpapasya sa lahat tungkol sa kanyang mga anak. Nanginginig ang boses ni David. Gulat na napatingin siya kay Roland. Tatay, ito ay dapat na isang biro, tama. Pinilit ni Roland ang kanyang sarili na ngumiti bilang tugon kahit na hindi ito naging tunay. Hindi pa nga nababasa ni David ang mga totoong magulo na mga sagnay, kaya hindi maganda ang mga bagay para kay Roland. Kabanata 82. Si David ay nakapagpatuloy sa pagbabasa hanggang sa siya ay natigilan matapos basahin ang sagnay. Aaminin ng asawang lalaki na nabuntis niya ang kanyang asawa bago ikasal, at siya ang biolohikal na ama ng sanggol na lumalaki sa loob ng magiging asawa. Ano ito? Ibinalik ni David ang file sa kanyang ama. Ito ay lubos na kalokohan. Dahil lang sa mayaman sila, akala nila mapipilitin akong sabihin na ako ang biological na ama ng bata na lumalaki sa loob ni Sarah. Siya'y bumangon. David, hinayla siya ni Roland pababa. Kumalma ka. Alam kong parang kakaiba ito sa una. Ngunit hindi mo dapat kalimutan na ang dahilan kung bakit nila ipakasal si Sarah sa ating pamilya ay dahil ayaw nilang mangyari ang kasal bago pa man malaman ng mundo na buntis si Sarah. Kaya syempre, kapag nanganak siya mamaya, sasabihin mo sa mundo na ang sanggol ay iyo. Naintindihan ko iyon, ngunit bakit kailangang isulat sa mapahamak na dokumentong ito? Kung nais nilang ilihim ito, bakit isulat ito sa kasunduang ito? Hindi naman kasi nila isapubliko ang dokumentong ito. Itatago nila ito sa kanilang locker. Hindi, umiling si David. Makinig, tatay. Hindi ko man ginustong magpakasal sa isang buntis, ngunit pagkatapos ay nagbago ang isip ko para sa aming pamilya, para sa aking ina, ngunit ito ay sobra. Hindi ko akalain na may tatago ko ito sa aking sarili ang ganitong uri ng sikreto habang buhay. $18 milyong. Iyan ang presyo ng mga suit na binili mo, paalala ni Roland sa kanya. Iyan ay wala para sa pamilyang Jones, ngunit iyon ay isang halaga na maaari lamang nating pangarap na magkaroon. Isipin mo na lang. Kapag naging manugang ka na nila,
Maaari mong ibigay ang pinakamahusay na paggamot para sa iyong ina, ang pinakamahusay na dieta, ang pinakamahusay na kasambahay na mag-aalaga sa kanya 24 na oras sa isang araw. Mabibigay mo lahat ng gusto niya. Maaari mong bigyan siya ng kapayapaan. Nagsalubong ang mga kilay ni David. Ako. Kailangan kong makausap si nanay. Hindi ako makapagpasya sa isang bagay na ganito nang hindi ito pinag-uusapan sa kanya. Sige. Pumunta at kausapin siya ngayon. Hindi sigurado si Roland kung sasang-ayon si Betty sa mga alituntunin na nakasulat sa kasunduan. Ngunit kung lihim niya itong hikayatin, naniniwala siya na maimpluwensyahan niya si Betty na baguhin ang isip ni David. Kung nabigo iyon, kailangan niyang gawin ang alinman sa pagbugbog kay David o pag-hypnotize sa kanya para lagdaan ang dokumento. Gagamitin ko ang iyong sasakyan. Sabi ni David at umalis na. Iniregalo ni Anthony ang kotse kay David, ngunit ibinigay ni Claudia ang mga susi kay Roland, na para bang sasabihin kay David na gagamitin ni Roland ang kotseng iyon. Halatang nasaktan si David dito. Ibibigay sana niya ito kay Roland kung hiningi sa kanya ni Claudia, ngunit hindi kailanman humingi sa kanya ng kahit ano si Claudia. Palagi siyang umaarte na parang kaya niyang magdesisyon sa lahat ng bagay sa buhay niya. Masyadong. Hindi na nag-abala pa si David na kunin ang sasakyan pagkatapos maibigay ni Claudia ang susi kay Roland. Ayaw man niyang magmaneho, pero sa ngayon, sa sobrang bigo at asar niya, wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Pumasok siya sa sasakyan. Mabilis na dumating si Harold at sinabing sasama siya, ngunit umalis na lang si David nang hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Ano bang meron sa kanya ngayon? Napangiwi si Harold sa inis. Malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Dahil ba natalo ko ang gaming records niya sa mobile niya? Pero hindi ngayon ang unang beses na ginawa ko iyon. Dumating si Claudia sa kanyang silid at tumawa ng husto bago binigyan ng masayang yakap ang asawa. Lehitimong milyonaryo na tayo ngayon. Hahaha, kahit milyonaryo hindi kaya ang mga damit na isusuot namin sa kasal ni David. Hindi ko akalain na darating ang ganitong araw sa buhay ko. Isusuot ko lahat ng damit na binili ko noong kasal at sa reception. Ipagmamalaki ko sila at maiinggit sa akin ang karamihan sa mga asawa ng mga milyonaryo. Ipinakita ko sa kanya ang prenuptial agreement, casual na sabi ni Roland, hindi mukhang masaya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Claudia. Umupo siya sa tabi niya. Hindi naman siya tumanggi, di ba? Hindi pa. Humingi ba siya ng oras? Isang bagay na ganoon, ayaw sabihin ni Roland sa kanya na gustong makausap ni David si Betty. At pumayag ka. Sumulyap si Roland sa kanya, mukhang naiinis. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Talunin siya. Oo. Naririnig niya ang iyong mga salita kapag binugbog mo siya, diretsyong sinabi ni Claudia, ngunit umiling si Roland. Teka, guilty ka pa ba sa pagsampal sa kanya nung party night? Umunat ang noo ni Roland. Hinawakan ni Claudia ang kamay niya. Hindi ka maaaring mag-alinlangan sa gayong mahalagang oras. Hindi pwedeng mawala ang ganitong pagkakataon. Kailangan nating gamitin ng husto ang pamilya Jones. Sa kanilang panig, makakakuha tayo ng dekalidad na mas mataas na edukasyon para kay Claire or Harold. Makakahanap tayo ng magagandang pares para sa kanila. Pwede tayong mag-world trip. Isipin mo na lang. Ikaw lang at ako. Gumagala sa mundo nang walang pakialam sa maraming pera na ginagastos natin. Dahil sa sinabi ni Claudia, huminga ng malalim si Roland. Mahigit isang dekada na siyang nagtatrabaho sa ilalim ni Patrick. At hindi siya nagkaroon ng panahon para makahinga ng maluwag kahit isang araw lang, kaya't ang mga salita ni Claudia ay lubhang nagpakilo sa kanyang puso. Tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Iyan ay hindi sapat. Sabihin mong sisiguraduhin mong mangyayari ang kasal na ito. Sisiguraduhin ko. Masaya ka na ba ngayon? Napakarami. Samantala, ipinost ni Claire sa social media ang mga larawan ni Aubrey na nagtatrabaho sa isang tindahan. Mabilis itong nakakuha ng atensyon at umani ng maraming likes, karamihan ay mula sa mga kaibigan ni Claire na nakakaalam sa mga nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kasama nito, medyo hamupa na ang galit ko sa'yo, Aubrey, naisip ni Claire. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng iyong kapatid na babae kapag nakita kanyang nagtatrabaho bilang isang sales assistant.
Nakita ni Bea ang mga larawan ni Aubrey na nakasuot ng damit ng trabahador, at halos mahimatay siya sa gulat. Ipinakita niya ang mga larawan sa kanyang ina. Kumikirot ang puso ni Anna, ngunit kasabay nito, gumaan ang pakiramdam niya na nakahanap ng trabaho si Aubrey. Gayunpaman, sa parehong oras, si Aubrey ay nakaupo sa gilid ng kalsada, walang pakialam kung marumi ang lupa o hindi. Bakit ako pinaalis ni Philip? Tiyak, ang pamilya Jackson at ang pamilyang Jones ang nasa likod nito, namumula siya sa galit. Hindi lang nila ako dinala sa kalye, kundi ginugulo din nila ang buhay ko ngayon. Gusto kong barilin silang lahat sa kanilang mga ulo ngayon. Kumakilam ang tiyan niya. Og. Kabanata 83. Nang dumating si David sa tahanan ng kanyang ina, ang mga kapitbahay na lalaki ay nagnanakaw ng mga prutas at gulay sa hardin. Hinabol sila ni David at binato. Kapag nakita pa kita dito, babaliin ko yung mga paa mo. Ang perang kinita sa pagbebenta ng mga prutas at gulay na tumutubo sa hardin na ito ay halos hindi sapat para sa mga gastusin sa pagkain ng kanyang ina. Kaya sa tuwing may ganito, madaling mawala ng pasensya si David. Pagpasok niya sa bahay, tinanong ni Betty, nagnanakaw na naman ba ang mga bata? Nasaan ang maid? Anong ginagawa niya? Hinanap ni David ang bagong hire na kasambahay ngunit hindi niya ito makita. Pumunta siya sa paaralan ng kanyang anak. Sa linggo. Oo, may meeting daw siya. Tapos ikaw naman. Siya ay dapat na manatili dito mula 6 hanggang 6. Pinabayaran namin siya ng $3,000 bawat buwan. Okay lang David. Umupo, nagsalita si Betty sa mahinang boses, ngunit may ngiti sa labi. Hindi mo maaaring asahan na ang iyong mga manggagawa ay magtrabaho tulad ng mga robot. Kung hindi mo sila babawasan ng parehong maluwag paminsan-minsan, sila ay titigil sa trabaho. Masasabi kong masyado kang maluwag, inay, umupo si David sa gilid ng kanyang kama. Naiintindihan ko sa ibang mga sitwasyon, ngunit ikaw ay isang pasyente, kaya hindi natin pwedeng pabayaan ang maid. Nakangiti pa rin si Betty. So, bakit ka pumunta dito ng gabi? At hindi man lang tumatawag kanina. Hindi ba ako makakapunta ng hindi tumatawag? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko, bumantong hininga si David. Kumain ka na ba? Walang sinabi si Betty. Tara, labas tayo sa garden, pilit niya. Kung sino pa man iyon, hindi papayag si Betty, ngunit dahil si David iyon ay nag-effort siyang umupo sa tulong nito. Tinulungan niya itong tumayo at maglakad palabas. Dahil sa matinding pamamaga ng kanyang mga paa, ang paglalakad lamang ay parang pagpapahirap sa kanya, kaya hindi na niya ito pinatagal sa paglalakad. Pinaupo niya ito sa isang bench na bato na siya mismo ang nag-sculpt noon, para lang maupo doon ang kanyang ina. Madiskarteng inilagay din ang bench na bato sa ilalim ng puno para malamig na maupo sa gabi. Huminga ng malalim si Betty at nagustuhan ang amoy ng mga dahon. Hindi mo ako dinalhan ng jasmine this time, paalala nito sa kanya. Wala ako sa mood, sagot niya saka dali-daling pumunta sa kusina at nagdala ng berries. Tumaas ang panloob na gilid ng mga kilay ni Betty. Berries na naman. Ang mga ito ay anti-namumula, kaya, oo, pinilit siya ni David na kainin ang mga ito. Oo nga pala, umiinom ka ng fenugreek na babad na tubig tuwing umaga, di ba? Hindi lang ang mga buto kundi kailangan mo ring inumin ang tubig. Ito ay mabuti para sa dugo. Tinubukan ko iyon sa loob ng 2 buwan, at gaya ng sinabi mo, unti-unti itong nagpapakita ng ilang positibong epekto. Ang pamamaga sa magkabilang kilikili ko ay dumaan at lumalabas, ngunit pagkatapos kong simulan ang pag-inom ng mga buto ng fenugreek na ito, hindi na bumalik ang pamamaga. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa pamamaraang ito? Kaibigan ko, naalala ni David si Emma. Kung gayon, dapat mong pakinggan ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng kaibigan mong ito. Sinabi niya na ang pag-aayuno ay maaaring pumatay ng lahat ng uri ng sakit. Gusto mo bang mag-ayuno ng 4 hanggang 5 araw na diretso? Bumilis ang tibok ng puso ni Betty. Well. Matanda na ako ngayon para subukan mo iyon. Haha, medyo natawa si David. Ilang segundong tahimik ang lumipas, hindi na mabilang ang mahinang ingay ng simoy ng hangin. Kaya, ano ang gusto mong pag-usapan? Naglagay siya ng berry sa kanyang bibig ng may pagsisikap.
Ito ay dapat na mahalaga dahil hindi ka karaniwang pumupunta sa mga gabi sa mga araw na ito. Dati, pumupunta siya sa gabi at tumutuloy kasama si Betty tuwing Sabado at Linggo at dinadala pa siya sa dalampasigan, kahit na nagbago ang schedule ng pagdating niya sa paglipas ng panahon. Gusto mo bang gumaling ng lubusan, nanay? Tanong ni David na hindi man lang tumitingin sa kanya. Bakit ayaw kong gumaling? Gusto kong lumakad ng mag-isa at mamuhay sa sarili kong pagsisikap, hindi na niya kailangan pang mag-isip para sumagot. Nasa 50 pa lang ako, para makapagtrabaho ako hanggang sa mag-80s ako, hindi ba? Pagkatapos, gusto mo bang gumaling sa anumang halaga? Tanong ni David. Tumigil sandali si Betty. Tahalaga, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bumantong hininga si David sa kanyang bibig at maririnig na bumantong hininga bago ipaliwanag ang tungkol sa prenuptial agreement. Sa totoo lang hindi ko alam ang gagawin ko. Sa tingin ko ay hindi ko nakakayanin magpakailanman ang pasanin ng kasinungalingang iyon, ngunit kung kaya kong tiisin ito, ang buhay ng lahat ng iba pa sa aking pamilya ay bubuti. Kung kaya mong tiisin at maging masaya, gawin mo, pero kung sa tingin mo hindi mo kayang tiisin, huwag na. Hindi magandang ideya na sirain ang iyong kapayapaan para sa kapakanan ng iba. Kaya ipaubaya mo sa akin ang pagpili. Mangyaring bigyan ako ng matibay na sagot, nanay. Dapat ko ba siyang pakasalan o hindi? Sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat na ibigay sa iyo ang sagot. Hindi ka qualified. Ano ba ang ibig sabihin nito? Napahawang ang labi ni Betty. Huwag magpakasal alang-alang sa pera. Kung gusto mo si Sarah, tanggapin mo ang kanyang mga imperfections. Kung gagawin mo ito, malamang na magugustuhan kanya bilang kapalit. At saka ang prenuptial agreement ay hindi man lang papasok sa isip mo. Masaya mo ring tatawagan ang kanyang anak bilang iyo. Yan lang kung sinimulan mo siyang mahalin. Kung hindi, walang gagana. Naunawaan ni David kung ano ang kinukuha ni Betty. Kung sisimulan niyang mahalin si Sarah at tanggapin ang pagmamahal nito bilang kapalit, wala nang iba pang bagay ang magiging mahalaga. Ito ay may katuturan kay David. Ikaw ay isang henyo, nanay. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita, nagdala ka ng kailanman sa maraming mga iniisip. Hindi ako henyo. Nabuhay lang ako na mas matagal kaysa sayo, yun lang. Nagsimulang mag-isip si David. Magiging maganda ang buhay kung magkakaintindihan kami ni Sarah pero paano kung hindi niya ako maintindihan gaya ng ginawa niya sa rooftop. Pagkatapos ay papasok ang prenuptial agreement. Ang pamilya Jones ay tiyak na gumawa ng isang walang kabuluhang kasunduan at sa puntong ito ay dahilan kung bakit ako naiinis. Kasabay nito, sa ibang lugar sa lungsod, nakarating si Roland sa bahay ni Emma na naglalakad. Kabanata 84. Salamat sa mga salita ni Betty. Naunawaan ni David na kahit na ang pagpapakasal nila ni Sarah ay tila walang iba kundi isang panukalang kasal sa ngayon. Maaari niyang gawin ang kontrata na tila walang kaugnayan sa kanyang pagmamahal kay Sarah at tumanggap ng katulad na antas ng pagmamahal bilang kapalit. Sa ganitong paraan, mapapatunayan din niyang mali si Aubrey nang sabihin niya, ang pag-ibig ay maaaring sexual arousal o business proposal. Sa proseso ng pag-iisip na ito, handa siyang pumirma sa kontrata ng kasal ngayon. Kung magiging maayos ang lahat, kung gayon maaari kung sirain ang kontrata ng kasal ni Sarah gamit ang kanyang sariling mga kamay, nanay, sabi ni David kay Betty. Hindi madaling baliwalain ang pagmamahal mo, kaya sigurado akong darating din ang araw na iyon, pinalakas ni Betty ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ay dinala ni David ang kanyang ina pabalik sa bahay. Nilagyan niya ng langis ang mga binti nito at nagsimulang magmasahe. David, huwag mong asahan na magiging mabulaklak ang iyong landas pagkatapos mong maging manugang ng pamilya Jones, sabi ni Betty na ikinagulat niya. Kahit na ang mga may malaking tagumpay na sumusuporta sa kanila ay lalaitin at kutsain pa rin ang mga naiinggit sa kanila. Kaya, ano man ang iyong yugto, kung ikaw ay naghahangad ng tagumpay o nabubuhay sa mga sandali ng tagumpay, huwag kalimutang panatilihin ang iyong sarili na grounded at level-headed. Bahagyang napaawang ang bibig ni David. Palagi kong hinahabol ang tagumpay, nanay. Wala akong ginagawa. Tinubukan ko ang maraming mga konsepto, ngunit hindi ako nakakakuha ng mga pananaw. Nag-upload ako ng higit sa 300 na mga video, ngunit wala akong sapat na mga taga-subaybay, kahit na mayroon akong ilang mga tapat na taga-sunod.
Tinanong ko pa sila kung kailangan kong baguhin ang aking diskarte, ngunit lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Maging ikaw lang, o isang bagay sa mga linyang iyon. Ngunit kapag ginawa ko ang gusto ko, hindi ako nagtatagumpay. Tinubukan kong sundan din ang sikat ilang beses, ngunit hindi rin iyon gumana, kaya hindi na ako sigurado kung paano ako dapat magpatuloy. Hindi pa ako nakakagawa ng anumang mga video kamakailan dahil maraming mga bagay ang nangyari kamakailan, ngunit sa palagay ko ay dahil na rin sa maaaring nawala ang aking hilig. Hindi naman sa nawawalan ka ng gana, anak. Nararamdaman ko ito sa iyong mga mata kahit ngayon, sabi ni Betty. Mababa lang ang tiwala mo. Kailangan mo ng ilang antas ng pagkilala para sa iyong pagsusumikap upang maibalik ang nawalang kumpiyansa. Pero paano ko makukuha ang pagkilala? Kapag nawala ka, tandaan mo lang ang isang bagay na ito. Nasa gitna ng krisis kapag may magandang pagkakataon, sabi ni Betty. Pumasok si Sarah sa buhay mo pagkatapos mong itapon ni Aubrey. Sa pagkakataong iyon, may isang pagkakataon na ipinakita sa iyo, ngunit hindi iyon mangyayari sa lahat ng oras. Kadalasan, kailangan mong maghanap ng mga pagkakataon sa iyong sarili. Paghahanap ng isang pagkakataon sa panahon ng isang krisis. Isinasa puso ni David ang mga salitang iyon. Samantala, sa bahay ni Emma. Sa wakas ay naayos na niya ang mga tubo ng tubig at naligo ng matagal nang hindi nag-aalala tungkol sa tubig. At pagkatapos ay isinuot niya ang isa sa 6 na suit ng opisina na binili niya at sinuri ang sarili sa luma at basag na salamin. Isa itong kulay cream na suit na may full sleeves at ankle level na pantalon. Mas mukhang suit ito ng modelo kaysa sa suit ng assistant. Nagring ang phone niya. Si Cindy, ang patuloy na nagtatanong sa kanya kung paano siya tinatrato ni George. Nagtanong siya. Nagbigay ba siya ng anumang mga pahiwatig? Pinilit ka ba niyang bumili ng maiikling palda? Hinawakan ka ba niya ng walang pahintulot mo? Hinatid ka ba niya sa hapunan pagkatapos? Ang sagot ni Emma ay hindi sa lahat ng tanong. Ang problema ko lang sa kanya ay gusto kong bumili ng mas mura, ngunit hindi ko siya makumbinsi sa bagay na iyon. Maliban doon, naging napaka-profesional niya sa akin, at hindi niya ako hiniling na sumama sa kanya sa tanghalian o anumang bagay pagkatapos namin mamili. Sa tingin ko ang iyong mga alalahanin ay hindi kailangan. Huwag pabayaan ang iyong bantay, babala ni Cindy. Feeling ko, malapit na niyang ipakita ang totoong kulay niya. Oo, inilibot ni Emma ang kanyang mga mata. Anyway, gusto kong magpahinga, kaya bye. In-end niya ang tawag. Kinatok ang main door. Hindi maaaring si Paul iyon dahil hindi siya kumatok sa pinto. Si David ba? Dumating si Emma sa pintuan ng may pag-asa, ngunit ito pala ang tatay ni David. Mr. Roland. Sa isang segundo, hindi alam ni Emma kung paano magre-react. Isang taong hindi talaga siya binigyan ng pansin sa lahat ng mga nakaraang taon ngayon ay dumating sa kanyang pintuan. Tiyak, may mahalagang dahilan, naniwala siya. Pumasok ka na. Oo. Salamat, pumasok si Roland at tumingin sa paligid bago tuluyang umupo sa sopa. Binigyan siya nito ng 2 sweet box. Kahit magalang siyang tumanggi, pinilit pa rin siya nito at sinabi. Natural lang sa mga bisita na magdala ng kung ano-ano kapag bumisita sila sa bahay ng iba. Mangyaring huwag tanggihan. Kinailangan ni Emma na kunin ang mga sweet box, ngunit hindi pa rin siya makaupo sa harap ni Roland. Sabi niya magdadala siya ng tsaa. Tumanggi siya, ngunit pumasok pa rin siya sa kusina. Hinawakan ni Roland ang sopa. Maayos naman, ungol niya. Luma na ang mga pader, ngunit malinis ang mga ito. Mahusay niyang pinamamahalaan ang bahay kahit wala ang kanyang mga magulang. Siya ay masipag, ngunit dahil sa image ng kanyang kapatid ay labis siyang nagdurusa. Maganda sana ang ginawa niya kung hindi dahil sa pag-iral ng kanyang nakababatang kapatid. Gagawa siya ng isang mabuting may bahay, ngunit hindi iyon sapat para maging babae ni David. Kahit hindi pa successful si David bilang ama niya, ayoko pa rin siyang magpakasal sa random na babae. Tinasabi nila na ikaw ang naging mga taong kasama mo, kaya kapag nagsimulang manirahan si David sa pamilyang Jones, makukuha niya ang kanilang mga gawi at sa kalaunan ay matututong maging matagumpay. Sigurado ako dito. Kaya, sa pag-aakalang nagsusumikap siya. It's only a matter of time bago siya maging successful.
Pero kung nagpakasal siya sa babaeng katulad ni Emma, magsasayang siya ng oras sa mga walang kwentang propesyon tulad ng vlogging at kung ano-ano pa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kalaunan ay dinalhan siya ni Emma ng green tea. Ang pinakamurang uri ng tsaa na available sa pamilihan, kaya hindi na nagulat si Roland. Habang iniinom niya ang tsaa na walang ekspresyon sa mukha, nakaramdam ng tensyon si Emma, hindi alam ang dahilan ng kanyang pagdating. Di may ginawa bang kalokohan ang kapatid ko, Tio? Hindi, Emma. Pumunta ako dito para kausapin si David. Mahinahong sabi ni Roland, ngunit kumulog ang puso ni Emma sa kanyang dibdib. Kabanata 85. Bakit ka pumunta sa bahay ko para kausapin si David, Tio? Hindi na naitago ni Emma ang sobrang tensyon. May sinabi ba siya? Sa kabutihang palad, wala siyang sinabi, ngunit hindi ko nais na sabihin niya ang anumang mga kalokohang pahayag bago ang kanyang kasal kay Sarah, sabi ni Roland. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi na kailangan ang mga pahayag. Bahagyang tumalim ang tingin ni Roland. Nagtrabaho ka ng hanggang 50 iba't ibang trabaho, kaya sigurado ako na hindi ka kasing pipi tulad ng sinusubukan mong tingnan ngayon. Napahawang ang labi ni Emma. You uncle, naguguluhan talaga ako. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Natahimik si Roland. Parang hindi pa umabot sa ganoong stage ang kanilang relasyon. Pumunta ba ako dito nang hindi kailangan? Nagtama na naman ang tingin nito sa kanya. Kung talagang hindi mo alam kung ano ang sinasabi ko, mabuti ito, ngunit kung alam mo kung ano ang sinasabi ko, huwag mo nang isipin na magtagumpay dahil haad lang ako sa iyong paraan. Kung ang ibig sabihin nito, kailangan kong talunin si David para makontrol, gagawin ko. Bibugbugin si David. Natigilan si Emma. Alam niyang tinatalo ni Roland si David noon, pero paano nasabi ni Roland na matatalo niya si David kahit ngayon? Nangangahulugan ba iyon na hindi tumigil si Roland sa pagpalo kay David hanggang ngayon? Ngunit wala siyang natatandaang nakakita ng anumang pasa kay David nitong mga nakaraang taon. Nangangahulugan ito na hindi binubugbog ni Roland ang kanyang anak, o binubugbog niya si David sa paraang madaling maitago ang mga sugat. Ayaw mo naman siyang masaktan, di ba? Dahil isa ka sa matalik niyang kaibigan at lahat. Mahinaong sabi ni Roland na tumayo mula sa sopa, kaya ipinapayo ko na panatilihin mo ang iyong distansya para sa kanya, para sa ikabubuti niya at sa iyong sarili. Balita ko nakakuha ka ng mataas na sweldong trabaho. Masaya ako para sa iyo, Emma, ngunit isang tawag lang sa telepono ang tatagal kay Albert Jones para maalis ka sa iyong trabaho. Huwag kalimutan iyon. Sabi niya umalis na siya. Humiga si Emma sa sofa. Nakaramdam siya ng goosebump sa buong paligid. Gaya ng sinabi ni Roland. Hindi magiging mahirap para sa kanya na tawagan si Albert Jones at pagkatapos ay siguraduhing matanggal siya sa kanyang trabaho. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng lubos na pagkabalisa at kawalan ng lakas. Kasabay nito, nakaramdam siya ng galit at galit sa pagtrato ni Roland sa kanya at sa sarili nitong anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagpalo sa iyo ng iyong ama, David? Bakit lagi mong pinapasan ang lahat sa iyong mga balikat na parang tanga? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kung lalapitin kita kahit may magandang dahilan, baka magkamali ang tatay mo. Baka masaktan ka pa niya ng dahil sa akin nang hindi man lang sinasabi sa'yo na dahil sa akin. Wala akong ideya. Si Tio Roland ay isang psycho. Paano natin haharapin ang gayong tao? Isang pag-alis ng lalamunan ang umabot sa tenga ni Emma. Sa sobrang pag-iisip niya ay hindi niya nakita ang taong nakatayo sa harapan niya. Ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Paul na walang kahihiyang nakangiti na parang walang nangyari. Paul, bastard ka. Agad na bumangon si Emma at kinuha ang kanyang sando. Gaano ka ng ahas na ipakita mo sa akin ang iyong mukha pagkatapos nakawin ang aking pera? Kalma lang sis, itinaas ni Paul ang maliit na pitaka sa kamay. Mayroon akong pera. $12,000. Nagulat si Emma noong una, ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak sa shirt nito. Ine-expect mo nangingiti ako at yayakapin kita pagkatapos ng kalokohang hinayla mo dahil lang kahit papaano bumalik ka na may dalang pera. Ang pagkuha nito ng hindi sinasabi sa akin ay isang pagkakamali, sigurado, mabilis na sumagot si Paul, ngunit ang lahat ay naging mabuti, tama ba? May $2,000 pa tayo ngayon.
Talagang nakaligtas siya ng humigit kumulang $15,000 mula sa mga lalaking nagnakaw ng mga Reg Along bag mula sa kanyang kapatid na babae. Ngunit hindi niya iyon masabi kay Emma sa maliwanag na dahilan. Maaari tayong magbayad ng singil sa rente ng kuryente sa loob ng 3 buwan gamit ang dagdag na $2,000. Hindi ka magbabayad ng maduming pera, prangkang sabi ni Emma. Napangiwi si Paul sa inis. Hindi mo ba kukunin ang perang ito? Pinitawan ni Emma ang kanyang sando at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang silid. Seryoso? Tanong ulit ni Paul. Hindi ka ba overacting? Huminto si Emma. Overacting. Napatingin siya sa balikat niya. Hindi mo man lang ako tinanong kung saan ko nakuha ang perang iyon dahil adik ka na sa pag-aaksaya ng pera sa milyong iba't ibang paraan. Paano kung nag-loan ako para sa perang iyon? Walang gaanong mangyayari. Maliban sa ilang mga lalaki na patuloy na nanliligalig sa akin sa mobile upang ibalik ang pera, at kung hindi iyon gagana, pupunta pa sila sa aming bahay at huhulihin ako sa anumang posibleng paraan. Paano mo inaasahan na haharapin ko ang lahat ng iyon? Walang sagot si Paul para doon. Lumipas ang ilang segundong katahimikan. Naglalasing lang ang tatay natin, pero mas malala ka sa kanya, Paul, sabi ni Emma. Pinahahalagahan ko ito kung titigil ka sa pakikipag-usap sa akin mula rito. Hahayaan kitang manatili dito hanggang sa makakuha ka ng trabaho. Hindi, bibigyan kita ng 6 na buwan, at pagkatapos ay kailangan mong lumipat kung mayroon kang trabaho o wala. Lumipat sa labas. Saan? Tahol ni Paul. Ito ang aking bahay tulad ng sa iyo. Oo. Buong-buo na humarap si Emma sa kanya. Ilang beses ka nagbayad ng rente? Hindi sumagot si Paul. Ilang beses ka nagbayad ng singil sa kuryente? Muli, walang sagot si Paul. Ilang beses pumasok ang iyong mga kaibigan sa bahay na ito sa nakalipas na 5 taon? Gusto mo sagutin kita? Ito ay 0. Sa lahat ng 3 kaso. Ikaw lang ang nag-iisip dito bilang bahay mo, Paul. Kahit na ang iyong mga kaibigan ay hindi pumupunta dito upang makipagkita sa iyo. Iyon ay dahil naging abala ka sa lahat ng mga taon na ito, mas maraming oras sa labas kaysa sa loob ng bahay, hindi ba? Nagtadyas ang ngipin ni Paul at itinaas ang pitaka sa kamay. Paano naman ang perang ito? Ninakaw na ang pera ko, sagot ni Emma. Ang nasa kamay mo ay hindi akin. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo dito. Pero hindi ako papayag na magbayad ka ng bills dahil bahay ko ito. Pagkasabi niya nun, pumasok siya sa kwarto niya at sinara ang pinto. Pinisil ni Paul ang pitaka sa sobrang pagkadismaya. Umuwi siya sa pag-asang makalimutan ng kanyang kapatid ang lahat pagkatapos makita ang pera, ngunit ngayon, napagtanto niya na siya ay lubos na nagkakamali. Ang $10,000 ay hindi maliit na halaga. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang perang iyon, ngunit paano niya ito ibabalik, sabi niya sa sarili niya. Sigurado akong darating siya at hihingi sa akin ng pera sa loob ng ilang araw. Sa loob ng kwarto, hindi makaupo si Emma. Uncle Roland. Hindi sana pupunta si Roland dito maliban kung may nangyari. Pagkatapos ng labis na pag-aalangan, tinawagan niya si David sa kanyang mobile. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.